Alam mo, sound check. Well, sa mapagpalang hapon po sa bawat isa. At una ho ay paumanhin sa ating very late na pagsisimula. Nagkaroon ho tayo ng electrical difficulty. Ano ho, hindi natin alam kung bakit. Pero salamat sa Diyos. Magkahiwalay yung breaker ng ating ilaw at mga saksakan. So nawala lahat ng saksakan kasama ang mga aircon at mga electric fan. So, and then, syempre, kasama yung mga computer natin at internet. So nagawa natin ng paraan, salamat sa Panginoon. So naka-electric fan tayo ngayon at nakabukas ang mga bintana. So you're experiencing JCBC like 2014. Ganito ang JCBC 2014, walang aircon, bukas ang bintana, at pag may dumaang motor na maingay, maririnig nating lahat. Well, anyway, tayo ho ay nagpapasalamat sa Diyos na meron ho tayong pagkakataon na patuloy na sumamba. Welcome po sa bawat isa, maging sa ating mga kasama online. Mabilis na mga announcements lamang po bago tayo dumako sa ating gawain ng pagsamba ngayong hapon. As we have said, 15 days to go, camp na. At ang ating mga young people ay galing doon sa campsite kanina at patuloy ang kanilang pagpuprograma. And we are very much excited. Maraming pinlano, mga activities. At ito ho ay salamat sa kasipagan at mga ideya ng ating mga kabataan. So hopefully, ito yung pagpalain ng Diyos ang gawa ng inyong mga kamay sa ikakagalak ng mga kapwa kabataan at kakaluwalhati ng kanyang pangalan. Pag-pray natin ho ang mga pangangaral sa camp ho na yon, biblical manhood and womanhood ang tema. Pag-pray natin again, kung meron ho mga kapatiran na kayo ay available April 8, 9, 10, ay please sign up para makatulong kung kayo pwedeng makatulong ho sa lugar ng campsite para ho sa mga pagsiserve, paglilinis at iba-iba pang mga gawain na pwede ho tayong makasama ng mga kapatiran po natin o makatulong sa ating mga young people sa lugar po na yon. Diyan lamang ho yan sa Balasing, sa Hislan campsite. Very much mga 10-15 minutes mula dito by car. At nawa ho ay ito ho ay pag-pray nating patuloy at gamitin at pagpalain ho ng Panginoon. And then, pagkatapos ho ng camp, naka-ready naman tayo o magre-ready naman tayo para sa May, ang ating church outing, ating Mother's Day, and then also ang ating hong church anniversary sa May 26. Would you believe that? Mag-anniversary tayo ulit. At binalikan ko ho, nakita nyo siguro yung pinost ko sa Facebook, yung May 2020, nag-anniversary ang church na halos walang tao because of the ECQ. Natatandaan nyo, ECQ. Tayo ho ay naka-quarantine, bawal lumabas. Pero salamat sa Diyos, nakapagdaos pa rin tayo ng ating mga gawain at nagpapatuloy pa rin tayo sa atin hong mga gawain. Okay, so yun ho ang ating mga announcements and reminders. At pag-pray ho natin, isa sa mga trabaho ko ngayong linggo ay asikasuhin yung ating pupuntahan para sa ating church outing. Mukhang hindi muna matutuloy yung ating pinaplano na sana, medyo out of town naman yung ating church outing dahil tayo ang naging host ng youth camp ngayong year na ito at malaking resources ang kinukuha at panahon ng kinukuha ng mga planning na yon. So pag-pray ho natin. Okay, so yun ang ating mga announcements and reminders. Dadako ho tayo sa paghahanda sa pagsamba at muli, just a heads up, mas magiging challenging. Hindi tayo ganun kakomportable, maingay, pero nawa, tulungan tayo ng Diyos at patuloy natin na magkaroon tayo ng effort na mag-focus sa pakikinig at sa pagsamba sa ating Panginoon. Let us pray. Manalangin po tayo. Panginoon Diyos, aming Ama sa langit, aming pinupurit, niluluwalhati ang iyong dakilang pangalan dahil karapat-dapat ka. Panginoon, nakakamangha kung paano mahaba ang iyong pasensya sa amin, sagana ang iyong biyaya sa amin.
At lalo't higit, Panginoon, na nakakamangha ang iyong pag-ibig na iyong ginawad sa amin. At pinakita mo sa pamamagitan ng pagbibigay ng iyong bugtong na anak. Lord, muli, O Diyos, sa buong linggong ito, marami ang mga tao na mag-aalaala sa ginawa ng aming Panginoong Hesukristo. Nawa, Panginoon, kami, una sa lahat, bilang mga tunay na nakatanggap ng biyaya ng kaligtasan sa pamamagitan ng ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo at ang kanyang muling pagkabuhay. Nawa, lalo kami, Panginoon, nakakitaan, O Diyos, ng kaseryosohan sa buhay Kristiyano, sa paghabol sa kabanalan, O Diyos, at lalo't higit sa paghahayag ng ebanghelyo ng kaligtasan sa iba. At Panginoon, habang kami ngayon ay natitipon upang sambahin ka, tulungan mo nawa kami. Medyo kakaiba ang aming kalagayan ngayon, O Diyos, ikaw po nawa ang gumabay, mag-ingat at maghawak sa amin upang maituon namin ang aming buong sarili sa pagsamba sa iyo. O Diyos, amin pong hinihiling na ikaw pong patuloy na kumilos sa bawat mga mananampalataya. Alam mo po ang bawat pangangailangan, maging ang bawat mga kabigatan, O Diyos, na aming daladala. Ikaw po nawa, Panginoon, na patuloy na magpala, O Diyos, at gamitin mo ito sa patuloy na ikakabanal ng iyong mga anak. At lahat ng ito, O Diyos, ay maging instrumento at maging kaparaanan upang kami ay patuloy na magpuri sa iyo. Sapagkat tunay, nalalaman namin ang lahat ay nangyayari sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa aming Panginoong Hesus. At lahat ng ito, maging ang bawat bahagi ng gawain na ito, O Diyos, ng pagsamba, ay ikaw po nawa ang magpala at masumpungan mo ito na tunay na pag-aalay ng pagsamba at pagluwalhati sa iyong pangalan. Lahat ito dalangin namin sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Sa po tayong lahat at tayo po umawit sa Panginoon. Tayo po yung mawit sa Panginoon. Awitin po natin, My Savior's Love. I stand amazed in the presence of Jesus the Nazarene, and wonder how he could love
Matil nga tayo para po sa ating pagkakalo. Para sa ating pagkakaloob, ating basahin ang ating Bible passage for giving, 2 Corinthians chapter 9, verses 6 hanggang 8. Sabay-sabay po nating basahin. Ready, read. But this I say, he which soweth sparingly shall reap also sparingly, and he which soweth bountifully shall reap also bountifully. Every man according as he purposeth in his heart shall give, not grudgingly or of necessity, for God loveth a cheerful giver. And God is able to make all grace abound toward you, that ye, always having all sufficiency in all things, may abound to every good work. Sama-sama po tayong manalangin. O naming Diyos, aming Ama sa langit, tunay, nakakamangha kung paanong ikaw ay sumasagana sa amin. Hindi lamang sa mga material na bagay, kundi, O Diyos, ang iyong biyaya. Kung kami ay iyong iniligtas, O Diyos, pinagpala mo kami ng lahat ng mga pagpapalang makalangit kay Kristo Jesus. Ang iyong biyaya, O Diyos, ay sumagana sa amin. At kung saan sumasagana ang kasalanan, lalo pang sumagana ang iyong biyaya na sa amin ay nagligtas. Salamat, Panginoon, na araw-araw kami ay patuloy mong sinusuplayan ng iyong biyaya kung kaya't kami ay nakakapagpatuloy sa pananampalataya. Patuloy mo kaming hinahawakan at iniingatan ng iyong kapangyarihan. Patuloy kang gumagawa sa buhay ng iyong mga anak, na ikaw, O Diyos, ang gumagawa upang nasain namin at gawin namin ang mga kalooban mo. Purihin ka, O Diyos. At dagdag pa rito, O Panginoon, salamat sa pagsusupply mo ng mga pangangailangan ng aming pisikal na katawan. Hindi lamang sa pera o pagkain, kung hindi, O Diyos, maging sa kalusugan at iba't ibang mga pangangailangan. Tunay, ikaw, O Diyos, ay hindi nagkukulang. Hindi mo kami iniiwan o pinababayaan. Lord, salamat sapagkat alam namin na higit sa lahat ng ito, pisikal at material. O Diyos, ikaw ang siyang aming portion, O Diyos, sa buhay na ito at maging sa kabila. Tunay, Panginoon, walang kapantay at wala kaming kayang ipalit sa lahat ng ito na pinagkaloob mo sa amin. At nawa, O Diyos, sa pagkakataong ito na meron kami upang luwalhatiin ka namin sa pamamagitan ng mga material na bagay na ito. Ama, ikaw po daw ang magbigay ng tamang puso sa amin na may kagalakan na magluwalhati sa iyo. Ikaw po, Panginoon, ang patuloy na gumabay sa iglesyang ito, magamit ang mga resources na iyong pinagkakatiwala sa pinakamainam na paraan, sa kakaluwalhati ng iyong pangalan, sa kaka-build up pa ng iyong iglesia, at lalo't higit sa ikakalaganap pa ng ebanghelyo ng aming Panginoong Hesus sa ibang mga lugar. Lord, sa lahat ng ito, ikaw ang maluwalhati, gabayan, ingatan, tulungan mo po kami, at dalangin namin ito sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Tayo po yung mawit. Awitin po natin, The Power of the Cross.
Tayo po yung mag-stand lahat para po sa pagbasa po sa salita ng Diyos. Magandang umaga po sa ating lahat. Basahin po natin salita ng Diyos sa mga gawa, chapter 12, verse 1 to 10. Ready, read. Nang mga panahong iyon, sinimulang usigin ni Haring Herodes ang ilan sa mga kaanib ng iglesia. Pinapatay niya sa pamamagitan ng tabak si Santiago na kapatid ni Juan. Nang makita niyang ito'y kinatuwa ng mga Hudyo, ipinadakip niya si Pedro. Pista noon ang tinapay na walang pampalsa. Pagkatapos dakpin si Pedro, ikinulong siya sa bilangguan at pinabantayan sa 4 na pangkat ng mga kawal. Balak ni Herodes na hirap sa taong bayan pagkatapos niyang Paskua. Habang nasa bilangguan si Pedro, nagkaroon ng taimtim na pananalangin sa Diyos ang iglesia para sa kanya. Nang gabing si Pedro ay malapit nang iharap ni Herodes sa mga tao, natutulog si Pedro nang nakanatila sa pamagitan ng 2 kawal. Mayroong pang mga bantay sa harap ng pintuan. Nang biglang lumitaw ang isang anghel ng Panginoon at isang liwanag ang tumanglaw sa kulungan. Tinapik niya si Pedro sa tagiliran at ginising. Bumangon ka, bilis, sabi ng anghel, at nakalag ang mga tanikala sa kanyang mga kamay. Sinabi sa kanya ng anghel, magbihis ka at isuot mo ang iyong mga sandalyas. Sumunod ka ng Pedro. Magbalabal ka at sumunod sa akin, dagdag ng anghel. Sumunod si Pedro sa labas. Nang nag-aakalang siya'y nananaginip, hindi niya alam na tunay ang nangyayari sa pamamagitan ng anghel. Nadaanan nila ang una at pangalawang bantay at dumating sila sa pintuang bakal na patungo sa lungsod. Ito'y kusang nabuksan pa sa kanila at sila'y lumabas. Pagkaraan nila sa isang lansangan ay agad siyang iniwan ng anghel. Magsipo na po lahat. Magandang hapon po sa ating lahat. Sakto kasi Acts ang pinag-aaralan natin. So ngayon ay parang bumabalik tayo sa nakaraan, magiging yung ating kalagayan ngayon sa loob ng iglesia. But still we thank the Lord sa kanyang biyaya na hindi tuluyan ang lahat ay nawala ng kuryente. Ngayon ay tumungo tayo sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Nito lamang Biyernes, March 22, ay merong 2 bata na may edad na 2 at 3 na natagpo ang patay sa loob ng kotse. Sa kuha ng CCTV ng barangay Banyas or Malabanias, kung anong tamang basa doon, sa may gawin ng Angeles, Pampanga, pasado 9:00, Biyernes ng umaga, ay nakita ng CCTV na naglalaro yung 2 bata doon sa paligid ng kotse. At ayon doon sa video, bandang 9:20,
ng umaga ay nabuksan ng dalawang bata yung pintuan ng kotse, yung front passenger door, yun nasa harap sa may gawing kanan ay nabuksan at sinara ng dalawang bata. At yun na nga yung huling sandali na nakita na buhay itong dalawang bata na ito. And take note, hindi sa kanila yung kotse. Kaya nung pagdating ng may-ari na gagamitin niya na sana yung kanyang sasakyan, ay doon niya natagpuan yung mga bangkay ng dalawang bata. Ang tinitignang dahilan ay suffocation. Maaaring dahil sa sobrang init, naiwanan sila doon, naubusan ng oxygen, ng hangin, at na-suffocate. At dahil sa tagal na rin ay binawian ng buhay ang dalawang bata. At ang isa pa, kung bakit humantong doon sa ganong kalagayan, ay kapabayaan ng mga magulang, ng anak. At sa pag-aaral po natin ngayong hapon na ito, makikita natin na ang ating Diyos, ang Diyos ay hindi katulad ng isang pabayang magulang. Dahil siya ang Diyos na nagmamalasakit at hindi niya pababayaan ang kanyang mga anak. Ang ating pong pag-aaralan ngayong hapong ito, ay ito yung magiging mensahe natin, ito yung magiging punto ng ating pag-aaralan. Ilagay man tayo ng Diyos sa mga sitwasyon na madilim at punong-puno ng alalahanin, ay maaari pa rin tayong makasumpong ng kapahingahan sa Diyos dahil tapat siya sa kanyang mga pangako. Tayo muna'y sumaglit na manalangin at humingi ng paggabay sa ating Panginoon. O Diyos naming dakila, aming Ama na makapangyarihan sa lahat, kami po, Panginoon, ay nagpapasalamat sa iyo na sa kabila po ng aming sitwasyon ngayon, alam po namin na narito pa rin ang biyaya mo sa aming iglesia, Panginoon. Salamat o Diyos dahil pinagtipon mo po kami sa iyong bahay-sambahan ngayong hapong ito upang purihin ka at higit sa lahat mag-aral ng iyong mga salita. Kami po humihingi ng paggabay sa iyo, Panginoon. Kami po humihingi ng karunungan at ng kapangyarihan sa iyo, Diyos, na sa amin pong pag-aaral ng iyong mga salita ay bigyan mo po kami ng kaliwanagan. Buksan mo ang aming mga puso, maging ang aming mga tainga sa mga katotohanan na aming mapag-aaralan ngayong hapong ito, Panginoon. Tulungan mo po kami na sa aming pong mag-aaral ay makapagbigay po kami ng kalwalatian sa iyo. Ito po ang aming samadalangin sa matamis at mapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen at amen. Simula pa man noong mga una pang panahon, ay meron ng war, meron ng digmaan sa pagitan ng Diyos at ng ilan sa kanyang mga nilalang o ng ilan sa kanyang mga nilikha. Well, una na dyan, ang pinakaunang account na meron tayo ay walang iba kundi si Satanas, si Satan, or kilala natin as si Lucifer, na kung saan siya ay nagrebelde laban sa Diyos. Kaya ang ginawa ng Diyos, siya'y pinatapon mula sa langit kasama yung 1/3 ng mga anghel na naroon sa langit. At ang second account, of course, doon sa realm ng mga spiritual beings yon, sa realm naman ng mga tao, sa human realm, ang unang-unang account na meron tayo ng pakikipagdigma laban sa Diyos ay walang iba kundi ang account ni Adan at ni Eva. Na kung saan makita natin na ang inutos ng Diyos, maaari niyong kanin ang lahat ng mga bunga ng punong kahoy, maliban lamang sa bunga ng puno ng pagkaalam ng mabuti at masama. But then, we know the story, sila'y nagrebelde laban sa Diyos. And after thousands of years, after thousands of generations, galit pa rin at nakikipagdigma pa rin ang tao sa Diyos dahil sa kasalanan. Pero sabi nga ni Solomon, ni Haring Solomon, napaka-hopeless ng pakikipagdigma laban sa Diyos. Napaka-hopeless.
Kumbaga, walang kahit na maliit na tsansa man lang na mananalo ang sino mang nilikha laban sa Diyos. Ang sabi ni Solomon, walang wisdom dyan. Walang understanding, walang counsel dyan. Yan ang sabi ni Solomon sa Proverbs 21, verse number 20. Ang sabi ni Solomon sa Proverbs 21, verse number 30, there is no wisdom, no understanding, no counsel against the Lord. Sa madaling sabi, foolishness ang pakikipaglaban sa Diyos. Ito'y kamangmangan. Walang wisdom dyan. Walang understanding. Walang counsel dyan. And yet, maraming mga tao sa panahon natin ngayon na ang taas-taas ng tingin sa mga scientists, sa mga nakaka-discover, sa mga nakakapag-explain kung paano raw nagsimula ang mga bagay sa buong universe ng walang Diyos. Ang laman-laman ng mga libro sa panahon natin ngayon ay yung mga pag-aaral ng evolution, pag-aaral ng kung paano nagsimula ang lahat sa Big Bang. Na yun ang dahilan kung bakit mayroon ang lahat ng bagay sa mundo. At ang pananaw ng maraming tao, that's wisdom. That's knowledge. Pero hindi. Ang sabi ng salita ng Diyos, there is no wisdom, there is no understanding, no counsel against the Lord. Sabi nga ng lolo ko, na si John MacArthur, sabi niya, those sinful men often hail, bagamat itinataas ng mga makasalanang mga tao, those who fight against God as wise. Ang sabi ni MacArthur, in reality, they are fools. Ang realidad, sila'y mga mangmang. Maaring ang tingin ng marami ay itong mga atheists na ito, itong mga scientists na ito, na sila yung mga taong matatalino, sila yung mga taong mga kritikal, mga radikal, mga nag-iisip. Sila yung mga taong nag-iisip ng tama, sila yung mga taong nag-iisip ng maayos. But the truth is, ang sabi ng Diyos, they are fools. Sila'y mga mangmang dahil sa pagre-rebelde nila at pakikipaglaban sa Diyos. And throughout the biblical history, marami tayong mga accounts na makikita ng mga taong nakipaglaban sa Diyos. Una na dyan, of course, ang pinakasikat na istorya na naiisip ko ay walang iba kundi si Parao. Si Pharaoh, na nagro-rule noon, siya'y namumuno noon sa Egypt during the time of the Exodus. Anong nangyari? Anong nangyari sa kanila? Dahil sa pagkikipagdigma nila laban sa Diyos. Nagpadala ang Diyos ng mga salot sa kanila. To the point na namatay yung kanilang mga panganay na lalaking anak. Pero hindi pa sila tumigil. Hindi pa sila tumigil. Sinubukan pa rin nila na labanan ang Diyos. Kaya hinabol nila ang mga Israelita, hinabol nila mga Israelites, at pagdating nila doon sa Red Sea, kung saan hinati ito ng Diyos para makadaan ng mga Israelita, nung makarating doon yung mga taga-Ehipto, sila'y nilipol ng Diyos. Isinara niya ang Red Sea at sila'y nilamon ng dagat. And if you know the story na nangyari sa bayang Israel, both the northern kingdom and the southern kingdom, ang lahat ng mga hari sa northern kingdom, sila'y mga evil kings, sila'y mga masasamang mga hari. Kaya ang ginawa ng Panginoon, sila'y nilipol ng Assyria. Ginamit ng Diyos ang Assyria para lipulin ang northern kingdom. At hindi lamang ang northern kingdom, maging ang ilang mga hari sa southern kingdom, Judah, ay mga evil kings as well. At sila'y pinarusahan ng Diyos at ginamit ng Diyos ang bayang Babylon. At pagdating naman sa New Testament, which is ito yung pag-aaralan natin ngayong hapong ito, merong pamilya ng mga rulers, ng mga namumuno, na makikita natin na yung angkan nila, yung pamilya nila, ay talagang mga rebelde sa Diyos. Talagang lumalaban sa Diyos. At yan ay walang iba kundi si Haring Herodes.
na siya yung ating character sa ating pag-aaralan. Ang sabi ng ating talata sa Acts chapter 12 verse number 1, ang sabi ng Acts chapter 12 verse number 1, about that time, Herod the king laid violent hands on some who belonged to the church. So itong binabanggit na Herod the king dito ay si Herod Agrippa. Herod Agrippa the first. Kung alam nyo yung story ng Acts, ay mababanggit later on yung isang Agrippa, which is si Herod Agrippa the second. So itong pag-uusapan po natin ngayon ay yung tatay niya. Yung nauna sa kanya. Hindi sila same person. Itong Agrippa na pag-uusapan natin ay yung tatay ni King Agrippa na later on magkakaroon sila ng encounter with Apostle Paul. And again, siya yung tatay ni Herod Agrippa II. So bakit natin nasabi na ng kanilang pamilya, itong family na ito ng mga rulers, ito'y mga Herods na nagre-rebelde laban sa Diyos. Why? Dahil po itong si Herod Agrippa the first ay apo ni Herod the Great. Sino si Herod the Great? Siya yung Herodes, siya yung Herod na gustong ipapatay si Jesus nung ipinanganak siya. Kung naaalala niyo yung story. Di ba, ipinatawag ni Herod yung mga wise men, na para puntahan yung ipinanganak na Mesiyas na magiging hari ng mga Hudyo. Na kunwari ang gusto ni Herodes, ni Herod the Great, ay kunwari ang gusto niya ay makita niya kung nasaan ba pinanganak yung Mesiyas para mapuntahan niya, sambahin niya. Pero hindi iyon ang totoong pakay niya. Later on, ang ginawa ng Diyos, binalaan niya yung mga wise men na wag na silang bumalik doon kay Herod. Matapos nilang matagpuan si Kristo o ang Mesiyas. So ang ginawa ni Herod, dahil sa inis niya, inindyan siya nung mga wise men, naasar siya. Dahil hari ng mga Hudyo yun eh. Kumbaga, ang politically, aagawin nun ang posisyon niya. So, ang ginawa ni Herodes, ni Herod the Great, ipinapatay niya ang mga sanggol 2 years old pababa. 2 years old pababa. And later on, nagkaroon ng anak itong si Herod the Great, si Herod Antipas. Na si Herod Antipas naman ay merong kinalaman kung bakit ipinapako ang Panginoong Hesukristo. So makikita ninyo yung trail, At itong si Herod Antipas, na anak ni Herod the Great, meron siyang pamangkin at yung kanyang pamangkin, si Herod Agrippa the First. So makikita ninyo, nasa lahi talaga nila. Sila ay family of rulers, pero sila yung mga lahi na kapwa mga nagre-rebelde laban sa Diyos. And this Herod the King na pag-uusapan natin ngayon, he reigned from AD 37 to 44. Muli basahin natin sa talata, ang sabi doon, about that time, noong mga panahon na yon, that Herod the King laid violent hands on some who belonged to the church. Kung nasusundan natin yung ating pag-aaral sa Book of Acts, simula ng ma-convert si Apostle Paul o si Saulo sa Christianity, humupa na yung mga persecutions. Hindi natin sinasabing nawala, pero humupa to the point na very minimal na lang, na hindi na kailangang i-account masyado ni Luke sa kanyang pagsusulat ng Book of Acts. Bakit? Dahil nawala yung leader nila eh. Remember, si Saulo yung nagli-lead sa kanila ng, sige, sugurin nyo yan, usigin nyo yung mga Kristiyano. Pero dahil yung leader nila na-convert na sa Christianity, siya inaligtas na, sumampalataya na sa Panginoong Hesukristo, humupa na rin. Kaya, and maalala din natin, napalitan din yung mga religious leaders na nakaupo. So for some time, walang masyadong persecution. For some time. Until this time, sa Acts chapter 12. Matapos yung ilang mga taon na payapa, matapos yung mga ilang taon na humupa yung pag-uusig, yung mga persecution, pagdating dito sa chapter 12, ay nakaranas muli ng matinding persecution ng mga Kristiyano.
Anong nangyari? Acts chapter 12 verse number 1 and 2. Anong nangyari? Ang sabi ng talata, about that time, Herod the king laid violent hands on some who belonged to the church. Dun sa mga kabilang sa iglesia. No, ang ginawa ni Herodes, ang sabi diyan, he laid violent hands on some of them. Anong ginawa niya? Verse number 2. He killed James, the brother of John, with a sword. Ang ginawa nito ni Herod Agrippa I, ipinapatay niya si James na isa sa original na 12 disciples ng Panginoong Jesucristo. Ito yung James na son of Zebedee na nababanggit doon sa gospel books na kapatid ni John, or kilala natin as John the Beloved. Do alam natin na si Stephen yung unang Christian martyr na pinatay, pero si James ang unang apostle na pinatay. And the only account that we have sa Biblia, sa salita ng Diyos na apostol, kung paano siya pinatay. Pero alam nyo ba kung anong dahilan? Alam nyo ba kung anong dahilan kung bakit pinapatay ni Herod Agrippa itong si James? The only reason is personal ambition. Political ambition. Kasi nga, ang gusto niya, manatili siya sa posisyon bilang isang hari. Bilang isang hari. Dahil kapag ang nangyari, nag-aklas ang mga Hudyo laban sa kanya. Dahil meron ng tensyon na nangyayari eh. Kapag nag-aklas ang mga Hudyo laban sa kanya, ang Roman Empire patatanggal siya sa posisyon. So ang ginawa niya, syempre, kailangan niyang, kumbaga sa Shopee, kailangan niyang makakuha ng ratings. Kailangan niya ng mga buyers na magsasabi na legit, no? Legit seller ito. Kumbaga, kailangan niya mga taong mag-a-affirm, mag-a-approve sa kanya. Kumbaga, gusto niyang bigyan siya ng 5-star ratings. So para ma-win, makuha yung loob, yung puso ng mga Hudyo, ang una niyang kinuha ay yung loob ng mga political leaders ng mga Hudyo. Yung mga religious leaders nila. Di ba nga, remember, ang mga Jewish authorities, galit sa mga Kristiyano. Ayaw nila dun eh. So ang ginawa ni Herod Agrippa, pinapatay niya ang isa sa mga apostol. At yun nga si James. At gumana yung ginawa niya. Verse number 3. Gumana yung ginawa niya. Ang sabi ng verse number 3, and when he saw that it pleased the Jews, natuwa yung mga Hudyo. Kumbaga binigyan siya ng 5-star rating. And sabi diyan, he proceeded to arrest Peter also. Dahil nakita niya, natuwa sila. Gumana. So ang ginawa niya, inaresto niya rin si Apostol Pedro. And this was during the days of unleavened bread. Nakita niya, gumana eh. Nag-work. Natuwa sila, natuwa yung mga Hudyo sa ginawa nito ni Herod Agrippa. So pinadakip niya si Apostol Pedro at ang sabi ng talata, nangyari yan during the days of unleavened bread. Itong days of unleavened bread, ito yung week before the feast of Passover. The feast of Passover. At alam niyo po, itong si Herod Agrippa, napakautak. Siya talaga yung klase ng namumuno na gagawin, pag-iisipan ng lahat para lamang magstay sa kanyang kapangyarihan, sa kanyang posisyon. Siya yung klase ng ganong politician. Di ba nga, ang sabi ng talata, ipinadakip niya si Apostol Pedro during the days of unleavened bread. Pero take note, hindi niya agad pinapatay. Why? Hindi niya agad pinapatay. Si James ganun lang eh. Dinakip, pinatay. Dinakip, nilitis sa harap ng mga Hudyo, pinatay. Pero bakit? Bakit ang ginawa niya kay Apostol Pedro na nakita niyang gumana, hindi agad? Anong ginawa niya? Anong ginawa niya kay Apostol Pedro? Bakit ipinakulong niya muna? Sabi ng verse number 4, and when he had seized them, nung nahuli niya na si Apostol Pedro, maaari na tumakas, na sumubok pang tumakas, maaari. And when he had seized them, nung nadakip niya na, nung nahuli na nila si Apostol Pedro, he put him in prison
Siya'y pinakulong, delivering him over to 4 squads of soldiers to guard him, intending after the Passover to bring him out to the people. So ang ginawa ni Herod Agrippa, ipinakulong niya muna si Apostol Pedro. Dahil nga ang plano niya, tiyempohan yung pagdating ng Passover. Ano bang meron sa Passover? Remember, sa pag-aaral natin, during the Feast of Passover, yan yung isa sa mga major feasts ng mga Hudyo. Kung saan yung mga Hudyo, kahit galing pa sa iba't ibang lugar, nagbabalikan sa Jerusalem. Bumabalik silang lahat sa Jerusalem para magdaos nitong pista na ito, nitong Feast of the Passover. Ibig sabihin, maraming tao nun. Ibig sabihin, maraming mga Hudyo nung panahon na yun. Kaya ang balak nitong ni Herod Agrippa, doon niya lilitisin si Apostol Pedro sa harap ng maraming mga Hudyo during the Feast of the Passover, kung saan dagsa sila, maraming mga Hudyo, na ang balak ni Herod Agrippa, doon niya lilitisin, at doon niya papatayin si Apostol Pedro. Bakit? Para tuluyan niyang makuha yung loob ng marami na mga Hudyo. Kukunin niya yung pagkakataon na yun. Yan ay para lamang mapanatili siya sa kanyang posisyon. Ganun makasarili. Ganun makasalanan yung kanyang pinaplano't ambisyon. Makikita natin dito na ganito yung dulot ng kasalanan sa tao. Hiwalay kay Kristo ay punong-puno tayo ng kasalanan, punong-puno ng karumihan ng ating isip at ang ating puso. Kasalanan yung dahilan eh. Wala namang ibang dahilan. Kasalanan ang dahilan kung bakit ganun mag-isip si Herod Agrippa. At hindi ito pagiging matalino. Hindi ito pagiging strategic leader. No. Ito'y kasalanan. Ito'y kasalanan. So what happened? Verse number 5. Pinakulong, dinakip, no? Nung nadakip nila si Apostol Pedro, pinakulong. Verse number 5, so Peter was kept in prison hanggang sa dumating yung araw ng Feast of the Passover. But what happened? Sabi dyan, but earnest prayer for him was made to God by the church. The word na earnest ay nanggaling sa Greek word na ektenos na maaari ding i-translate sa word na constant. Constant. Na ang idea ng earnest prayer or yung ginamit sa James na fervent prayer na ginawa rito ng iglesia, ang ibig sabihin dyan ay walang humpay silang nananalangin. Talagang palagi nila itong ginawa during the days of the unleavened bread, habang nakakulong, habang nasa bilangguan si Apostol Pedro, palagian, constant yung kanilang pananalangin. Patuloy silang nanalangin para kay Apostol Pedro. At mga kapatid, makikita natin dito na ito yung marka ng iglesia simula noon pa man. Yun ay nagpapanalanginan sila sa isa't isa tuwing merong kapatiran na dumaraan sa matinding pagsubok. Kaya nga ang sabi ng James chapter 5 verse number 16, sabi ng James 5 verse 16, confess your faults one to another and pray one for another that ye may be healed. The effectual or the fervent ektenos of a righteous man availeth much. Makikita natin sa salita ng Diyos na responsibilidad ng iglesia, ng mga mananampalataya na ipanalangin ang isa't isa. It is our responsibility. Mahalaga na pinapanalangin natin ang isa't isa. Mahalaga na ipinapanalangin ng mga kapatiran ang bawat isa sa iglesia. Dahil ang katotohanan po mga kapatid, nagkakasala tayo sa Panginoon pag hindi natin ipinapanalangin ang isa't isa. Dahil ito'y responsibilidad natin. Bakit? Dahil kailangan ng bawat isa sa atin ng panalangin. Walang sino man sa atin ang malakas pagdating sa anumang suliranin.
Walang sino man sa atin ang malakas, lalo pagdating sa kasalanan. Walang sino man sa atin ang exempted sa kasalanan. Kaya nga ang sabi ni Apostol Pablo, tuwing babasahin natin yung mga epistles na kanyang sinulat, palaging kalakip doon, brothers, pray for us. Mga kapatid, ipanalangin nyo kami. Ipanalangin nyo kami. Maging ang mga apostol ay humihingi ng panalangin sa mga kapatiran. Bakit? Dahil kinikilala nila yung kanilang kahinaan. Kinikilala nila na walang anuman silang magagawa, hiwalay sa kapangyarihan at pagkilos ng Panginoon. We need each other's prayer. Kailangan natin ang panalangin ng bawat isa. Kailangan natin. Kailangan ko po ng panalangin ninyo. Kailangan ng pastor natin ang panalangin natin. Ang mga kapatirang dumaraan sa matinding pagsubok, kailangan nila ng panalangin ng mga kapatiran sa iglesia. Magpanalanginan tayo sa isa't isa dahil nakaasa lamang tayong lahat sa biyaya at pagkilos ng Panginoon. Muli, responsibilidad natin ang maipanalangin ng mga kapatiran sa iglesia. Dahil pagpapakita ito ng pag-ibig natin una sa Panginoon at pag-ibig natin sa kanyang iglesia. Ngayon, ipinakulong ni Herod Agrippa si Apostol Pedro. Tutungo naman tayo ngayon doon sa tagpo sa bilangguan. Nakakulong na, nandito na tayo ngayon sa tagpo kung kailan nakakulong na sa bilangguan si Apostol Pedro. Sabi ng verse number 6, Now, when Herod was about to bring him out, on that very night, Peter was sleeping between two soldiers, bound with two chains, and sentries before the door were guarding the prison. And behold, an angel of the Lord stood next to him, and a light shone in the cell. He struck Peter on the side and woke him, saying, Get up quickly! And the chains fell off his hand. So dumaan nga yung mga araw ng unleavened bread until such time na darating na yung feast of the Passover. At nung gabi, bago yung mismong feast of the Passover, doon sana ihaharap ni Herod Agrippa si Apostol Pedro sa mga Hudyo. Tingnan po muna natin, alam nyo, talagang hinigpitan ni Herod Agrippa yung pagbabantay kay Apostol Pedro. Hindi natin alam, maaari na balitaan ni Herod Agrippa yung nangyari sa Acts chapter 5 kung saan bigla na lamang nakalaya, nakaalis sa bilangguan itong si Apostol Pedro. Remember, ito yung panahon kung kailan tinulungan ng isang anghel ng Panginoon sina Apostol Pedro maging si Apostol Juan nung habang sila nakakulong sa bilangguan. Well, di natin alam mismo, pero maaaring nabalitaan niya yun. But this time, hindi lang basta binantayan si Apostol Pedro, talagang mahigpit yung pagbabantay na kanilang ginawa. Kumbaga, high security. High security yung ginawa nila this time. Tignan niyo po, sabi doon sa verse number 4 and 6, when he had seized him, he put him in prison, sabi diyan, delivering him over to 4 squads of soldiers to guard him. Sabi sa verse number 6, sa may bandang dulo, and Peter was sleeping between 2 soldiers, bound with 2 chains, and sentries before the door were guarding the prison. So may tindi ito. Bakit? Dahil meron daw 4 na pangkat ng mga soldiers ang nagpapalitan, nagro-rotate para bantayan lamang si Apostol Pedro. So kada isang squad merong 4 na sundalo. So yung 4 squads, of course, 16, Kada isang squad merong 4 na sundalo, at yung ginagawa ng 4 na sundalo na yung kada rotation, ang sabi ng talata, meron daw 2 na sundalo na kasama ni Apostol Pedro na nakagapos sila sa isa't isa. Dito sa kanan, nakagapos yung kanang kamay doon sa isang bantay, yung kaliwang kamay ni Apostol Pedro nakagapos doon sa isang bantay sa kaliwa. So kung titignan nyo, wala talagang pag-asa. At hindi lang yon, kung sakali man
For some reason, ay matanggal ni Apostol Pedro nang hindi nalalaman ng dalawa. Meron pang dalawang nakabantay doon sa labas. So high security talaga. So kung sakali man, talagang makikita natin yung ganitong kalagayan, humanly speaking, wala talagang pag-asa si Apostol Pedro. Wala talaga siyang pag-asa na makatakas sa ganitong sitwasyon. Sa totoo lang, kung hindi iniligtas ng Diyos si Apostol Pedro doon sa sitwasyon na yon, baka ito na yung katapusan ng kanyang buhay. Dahil after all, yun ang unang-unang plano ni Herod Agrippa. Dahil kung nagawa niyang patayin ng ganun lang si James, ganun lang din ang gagawin niya kay Pedro. Pero ang ginawa niya, dinelay niya lang. Kumbaga, dinelay niya lang yung pagpapatay kay Apostol Pedro dahil ang gusto niya nga, maraming mga audience ang maka-witness. Maraming mga Hudyo ang maka-witness. At maaari, kahit yung buong iglesia, alam nila yun ang gagawin sa kanya. Bakit? Dahil nakita nila yung ginawa kay James. They were anticipating papatayin din nila si Apostol Pedro. Kaya nga ganun na lamang yung pagpanalangin nila Constant. Palagian nilang pinapanalangin si Apostol Pedro dahil aware sila, ganun ang maaaring mangyari. Aware maging itong si Apostol Pedro, yung buong iglesia na masamang tao itong si Herod Agrippa at meron siyang masamang balak at desidido talaga siyang gawin yung masamang balak niya kay Apostol Pedro. Sa madaling sabi mga kapatid, nasa sitwasyon si Apostol Pedro na nasa bingit na siya ng kamatayan. Nasa ganoon siyang kalagayan. Nasa ganoon siyang sitwasyon. But I want us to notice this. Despite the situation, kung saan naroon si Apostol Pedro, meron dalawang bantay, na kung saan nakagapos siya sa magkabilang nagbabantay na yon, meron nagbabantay sa labas ng selda, but despite the situation, tignan nyo kung anong ginagawa ni Apostol Pedro. Anong ginagawa niya? Verse number 6. Now, when Herod was about to bring him out on that very night, ang sabi dyan, Peter was sleeping between two soldiers. Despite yung situation ni Apostol Pedro, nakakulong siya, nakagapos sa magkabilang kamay sa dalawang nagbabantay, at merong isang hari na nagbabalak siyang patayin sa araw ng Passover. Despite this, nakakatulog pa rin si Apostol Pedro sa gitna ng ganitong sitwasyon. And take note, hindi lamang siya basta natutulog, ang sarap ng tulog. Ang sarap ng tulog ni Apostol Pedro. Tingnan niyo, verse number 7. And behold, an angel of the Lord, mayroon daw dumating na anghel ng Panginoon, stood next to him, and a light shone in the cell. Nung dumating daw yung anghel, mayroong liwanag na nagliwanag doon sa loob ng selda, pero hindi nagising. Di ba tayo, usually kapag nasa kwarto, natutulog ka, patay ang ilaw, tas may nagbukas, magigising ka no? Di kaya, maalimpungatan, man lang. Pero ito si Apostol Pedro, ang sarap ng tulog. Hindi man lang nagising sa ilaw. At sa sobrang sarap ng tulog niya, ito ang ginawa ng anghel. Sumunod doon sabi dyan, he struck Peter on the side. Siniko siguro or hinampas. Actually, sa ibang translation, he smote. Pinalo, hinampas niya si Pedro sa kanyang tagiliran dahil hindi man lang nagising si Pedro. At ang sabi dyan, saying, get up quickly. Tumayo ka dyan. At kung nabasa nyo kanina sa binasa natin, parang nasa panaginip pa nga Parang kalahating panaginip, kalahating gising pa si Apostol Pedro. Hindi niya alam yun nangyayari. Hindi niya alam kung totoo na. Maaring, sabi nga dyan, maaring hinampas siya, siniko ng anghel si Apostol Pedro para lang magising. Anong punto mga kapatid? Well, hindi ko sinasabing ang punto ay tulugan natin ang problema. Hindi iyon ang solusyon sa problema. Pero ang ibig kong sabihin,
maaari tayong makahanap ng kapahingahan sa Panginoon sa kabila ng naroon tayo sa sitwasyon ng mabigat na suliranin na kinakaharap natin. Naranasan niyo na ba yung mga pagkakataon na sa sobrang bigat, sa sobrang tindi ng mga alalahanin natin, paulit-ulit yung mga alalahanin mo sa isip mo? Na minsan nire-replay ng isip mo na gusto mo nang pigilan, kaso paulit-ulit, inuulit pa rin ng isip mo yung mga alalahanin, yung mga sitwasyon kung nasaan ka man naroroon. Tapos wala kang ibang maisip, anong gagawin ko? Na naroon ka dun sa sitwasyon na hindi ka makatulog. Sa sobrang pag-aalala mo. Sa maraming mga bagay. Na paulit-ulit yung mga bagay na yun. Pero ang tanong, paano? Paano tayong magpapahinga sa kabila ng matinding mga suliranin o sitwasyon na kinalalagyan natin? Paano makakatulog pa rin ng mahimbing katulad na lamang ni Apostol Pedro na nasa bingit na siya ng kamatayan eh? Kung tutuusin, naghihintay na lamang siya na patayin. Paano? Paano? Kailangan nating itungtong ang ating mga isip, ang ating mga puso, at ang ating mga sarili sa pangako ng Panginoon. Ano ang ginawa ni Apostol Pedro? Pinagtiwalaan niya ang sinabi ng Panginoong Jesucristo sa John chapter 21 verse 18. Ang sabi ng Panginoon sa John 21 verse 18, "Truly, truly, I say to you, when you were young, you used to dress yourself and walk wherever you wanted. But when you are old," kapag tumanda ka na, ang sabi ng Panginoon kay Pedro, "you will stretch out your hands and another will dress you and carry you where you do not want to go." Ito po'y prophecy. Ito'y propesiya ng Panginoong Jesucristo kay Apostol Pedro na ang ibig sabihin niyan, doon siya mamamatay. Doon siya mamamatay. Ang sabi diyan, "But when you are old, you will stretch out your hands." Kung hindi niyo po alam, ang ikinamatay ni Apostol Pedro, siya ipinapako rin sa krus. Pero sabi niya, hindi ako karapat-dapat na mamatay katulad ng sa Panginoon. Kaya ni-request niya na siya'y ipako ng patiwarik, ng pabaligtad. Alam ni Apostol Pedro na mamamatay siya at an old age. Dahil yun ang sinabi ng Panginoon. Yun ang propesiya ng Panginoon. Mahari na sa isip niya, hindi pa ako ganun katanda. Hindi pa ako mamamatay. Sabi ng Panginoon, at an old age, doon pa ako mamamatay. Alam na, dahil yun ang sinabi ng Panginoon. Hindi dahil sa iniisip niyang malakas siya, hindi dahil sa iniisip niyang kaya kong takasan itong mga to, hindi ganun. Kundi dahil pinagtiwalaan ni Apostol Pedro yung sinabi ng Panginoon noon. Siya'y tumungtong doon sa pangako o sa propesiya ng Panginoon. At hindi lamang yun. Alam ni Apostol Pedro na kailanman hindi siya pinabayaan ng Diyos. Sa pag-aaral natin ng Book of Acts, kailanman hindi siya binigo ng Diyos. Ilang beses nakulong si Apostol Pedro, pero hindi siya kailanman binigo ng Diyos. Kumbaga sa track record, perfect. Perfect yung track record. Mga kapatid, hindi ko po sinasabing palaging magagandang mga bagay yung mangyayari sa ating mga mananampalataya. Hindi ko sinasabi na palaging magiging smooth ang lahat. Dahil sa totoo lang, sinabi po ng Panginoon na tayong mga mananampalataya ay dadaan sa maraming mga kabigatan. Ang sabi ng Panginoon, tayong mga mananampalataya dadaan sa mga persecutions, dadaan sa mga pag-uusig. Ang pananampalataya natin, ang sabi ng salita ng Diyos, ay dadaan sa apoy at susubukin ng apoy. Mararanasan natin ang maraming mga suliranin, maraming mga problema, mararanasan natin ang maraming mga kabigatan. Pero nais ko pong paalalahanan ng bawat isa sa atin, maari tayong magtiwala sa mga pangako ng Diyos.
Bakit? Dahil katiwa-tiwala ang Diyos. Siya'y tapat sa kanyang mga pangako. Perpekto at mabuti ang kalooban ng Diyos. Ang sabi ng salita ng Diyos, ang Diyos ay ang ating Ama na nasa langit at hindi siya pabayang Ama. Hindi niya pababayaan kailanman ang kanyang mga anak. Kung yung mga damo sa parang ay binibihisan ng Diyos, kung yung mga ibon na hindi nagtatanim ay nakakakain pa rin, how much more tayong mga mananampalataya na itinuring ng Diyos na kanyang mga anak. I remember isang theologian, si Voddie Baucham. Merong isang pagkakataon na siya'y ini-interview. Dahil si Voddie Baucham ay merong mga anak at meron din siyang mga ampon. Ang sabi ng interviewer, sabi niya, paano mong tinatrato? Paano mo tinatrato ang iyong mga anak at ang iyong mga ampon? Ang sabi ni Voddie Baucham, mga anak ko sila. Hindi. Paano mo nga tinatrato yung mga anak mo, pati yung mga ampon mo? Sabi ni Baucham, hindi. Mga anak ko sila. Mga anak ko sila. Mga kapatid, itinuring tayo ng Diyos bilang kanyang mga anak. We are co-heirs with Christ. We are fellow heirs with Christ. Hindi tayo basta mga ampon lang. Tayo'y itinuring na mga anak ng Diyos. Ang sabi ng Romans chapter 8 verses 16 and 17, tayo'y mga anak ng Diyos. Tayo'y mga tagapagmana ng Diyos. Mga tagapagmana kasama ni Kristo. Mga kapatid, maaari tayong magpahinga sa Panginoon dahil totoo ang kanyang mga pangako. Maaari tayong magpahinga sa Panginoon dahil siya ang Diyos na ating Ama. Literally, maaari tayong matulog sa gabi na merong kapayapaan mula sa Panginoon. Na hindi natin kailangang alalahanin ang kinabukasan, kundi hinahayaan natin ang kinabukasan na mag-aalala para sa kanyang sarili. Hindi ito dahil alam natin kung anong mangyayari bukas, hindi ganun. Kundi alam natin kung sino ang may hawak ng kinabukasan. Ang Diyos ang siyang may hawak ng kinabukasan. Kaya nga later on in life, ang sabi ni Apostol Pedro, siya mismo ang nagsabi, ang sabi ni Apostol Pedro sa 1 Peter 5 verse number 7, casting all your anxieties, casting all your cares upon Him, because He cares for you. Because He cares for you. Mangingisda si Apostol Pedro. Kaya ito'y lengguwahe, ito'y language ng isang mangingisda na inihagis ang kanyang lambat doon sa dagat. Sabi niya, ihagis mo sa Panginoon, casting all your cares upon Him. Ihagis mo sa Panginoon, ibigay mo sa Diyos ng buong buo ang lahat ng mga alalahanin natin. Why? Because He cares for you. Ang Diyos ng buong sanlibutan, itinuring tayong kanyang mga anak. Siya ang ating Ama at nagmamalasakit siya sa atin. Nakatulog ng mahimbing si Apostol Pedro sa kabila ng kanyang kalagayan. Yun ay dahil nakatungtong siya sa pangako ng Diyos sa kanya. Mga kapatid, ito po yung perks. Ito yung perks ng pagiging Kristiyano. Ito yung perks na meron tayong kinabibilangang iglesia. Na merong mga mananampalatayang nananalangin sa atin. Na merong mga mananampalatayang kasama nating nananalangin. Maaring hindi mo man naririnig, pero may mga kapatid tayo sa Panginoon na isinasambit tayo sa panalangin. At higit sa lahat, meron tayong Diyos na ating Ama na nagmamalasakit sa atin. Tayo po'y manalangin. O Diyos naming dakila, aming Ama na makapangyarihan sa lahat. Panginoon, kami po'y lubos na nagpapasalamat at nagpupuri sa iyo, Panginoon. Na maging naroon, mailagay mo man kami doon sa sitwasyon na punong-puno ng kabagabagan, punong-puno ng alalahanin. Alam namin, Panginoon,
na ikaw ang siyang may hawak ng lahat ng bagay na nangyayari sa bundong ito, O Diyos. Nawa, Panginoon, mailagay man kami sa ganoong sitwasyon, pagkalooban mo nawa kami ng kapayapaan na nagmumula sa iyo, O Diyos. Kapayapaan na nagtitiwala sa iyong mga pangako sa amin, O Diyos. At kapayapaan na nagtitiwala na ikaw ang siyang aming Ama, na hindi kami pababayaan kailanman. Purihin ka, O Diyos, sa mga katotohanan na iyong mga salita, maluwalhati ka. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Tayo pong lahat ay tumayo at ating pong awitin ang ating pangwakas. Tayo po yung mawit. Awitin po natin, I Must Tell Jesus. I must tell Jesus all of my trials. I cannot bear these burdens alone. In my distress, He will help me. He ever loves and cares for His own. I must tell Jesus, I must tell Jesus, I cannot bear my burdens alone. I must tell Jesus, I must tell Jesus, Jesus can help me, Jesus alone. Oh, all the world to He will others be. Oh, how my heart is tempted to say, I must tell Jesus, and He will help me. Over the world, the victory to win. I must tell Jesus, I must tell Jesus, I cannot bear my burdens alone. I must tell Jesus, I must tell Jesus, Jesus can help me, Jesus alone. Amen. Purihin po ang pangalan ng Panginoon. Ano man ang ating kalagayan, meron tayong Diyos na may hawak at pwede tayong magkaroon ng kapayapaan. At gaya ni Apostol Pedro, pwede pa rin tayong matulog ng may kahimbingan. Purihin ang Diyos mga katotohanan ito at nawa, I would like to encourage us na patuloy nating pagbulayan ito para sa ating mga pakinabang spiritual. At sa ating paghiwa-hiwalay at tuloy nawa tayong gamitin ng Diyos saan man tayo nilagay ng Panginoon para sa Kanyang pangalan at sa Ebanghelyo. At nawa ang pagmamahal ng ating Ama, ang biyaya ng ating Panginoong Hesukristo at ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu sa bawat isa sa atin at patuloy tayong maging instrumento ng Panginoon para sa katuwiran, para makapagbigay luwalhati sa Kanyang banal na pangalan. God bless po, magandang hapon. Hindi tatapos ang ating panghapong gawain. And after 10 minutes ay magsisimula ho ang ating prayer meeting. God bless po.